So ito mga kadisenyo, ayan. Halos malapit na tayo matapos. Ayan, kahapon pala, sinabi ko sa inyo kung magkano yung presyo ng mga ganito o yung paggawa ng ganito, yung sa labor materials tsaka labor lang. May nakalimutan pala akong sabihin doon, yung details about dun sa mga bakal na ginamit natin. So itong bakal pala ng mga to ay 16mm ang ginamit natin dito sa letter I. At eto 16mm din yung meron dyan sa gitna, apat na 16mm yan. Tapos yung mga stirrup natin mga 10mm na bakal. Tapos yung sa pa-curve nya 12mm yan. Tapos may pa cross beam siya dito na 16mm din. Itong letter S, kanyan, 12mm ang ginamit natin dyan. And then welded na yung mga stirrup nya kasi mahirap ilusot yung mga stirrup kapag yung buo o yung na-bend. Kawawa kayong maglulusot kaya winelding na lang natin. Ganun din yung mga letter T yan, halos 16mm na lahat yan. Yan yung mga ginamit nating bakal dyan. Ngayon kung gagamit kayo dahil masyadong matigas o mahirap baluktutin yung 16mm, pwede kayong gumamit naman ng 12mm. Dagdagan nyo na lang yung bilang. Ito kasi 16mm, apat lang to. Dun sa apat na sulok nya, apat lang na 16mm. Tapos stirrup na. Kung gagamit ka ng 12mm, either apat sa sulok, tapos sa gitna, lagyan nyo ng dagdag nya na bakal. 12mm or 10mm. Okay lang yun. Kasi hindi naman siya magbubuhat ng mabibigat na tulad ng slab, ganun. Kaya kayang-kayang buhatin yan. And then ito, nakapundasyon pala yan. Yung mga letra natin nakapundasyon. So yung ginagawa namin dito, either ihukay mo yung letra or isabay mo sa buhos nitong base. Kasi yung mismong base ang maghahawak niyan ng mga letra na to. Kaya hindi basta-basta tutumba. Itong mga to nakapundasyon na lahat yan. Kaya kahit lumindol, hindi basta-basta masisira. Ito pala, para hindi masyadong mabigat. Itong heart natin, hanggang dito lang yung semento. Dito sa taas, screen ang gamit natin dyan para magaan. Kaya tingnan nyo, iba yung tunog. Yan. Dito, solid. Ito, hollow dun sa loob nito. So, pero ang kapal na ito, mula dun sa screen ay nasa 2 to 3 inches. Kasi ito dito, hanggang dito yung screen eh. Yan. So, makapal din. Itong letter S natin, ganun din. Hanggang dito lang yung solid nya. Hanggang dito sa taas na to. Dito, paano yan? Kasi pag masyado mabigat dito sa taas, screen na yung gamit natin dyan. So, hollow dun sa loob. Pag masyadong mabigat kasi, bababa to. Or kaya pag, alam niyo, hindi maiwasan, lalo na sa school, ang estudyante, pag tumungtong sila dito, eto may mga estudyante talagang makukulit, tutungtong sila dyan. Tumungtong sila dito, may tendency na mabali. Kaya, screen yung ginamit natin. Makapal yung screen nito, kahit tumungtong ka na dito, hindi na yan bababa, o hindi yan mabubutas kasi makapal yung nilagay natin dyan. Tapos, syempre may mga bakal din. Ito may mga bakal din nilagay dito para i-hold nyo to sa area na to. Kasi magbe-bend dyan kapag walang bakal dyan na matibay. So may 16mm na nasa gitna. Paikot hanggang dito. Yan. Itong letter I natin, solid na to lahat. Buo. Yan. Pati itong mga letter N yan. Solid na mga yan. Either ang ginagamit namin dyan or buhos. Bubuhusan namin ng buo. Or gagamitan namin ng screen tsaka namin bubuhusan para hindi matrabaho sa paggawa ng forma. Babalutan namin ng screen, bubuhusan na namin. So may mga ganong strategy kami na ginagamit. So yun lang yung details mga kadisenyo. Tulad ng sabi ko, ang presyo pala yan pag labor materials aabot ng 120 to 150. All in all, yung ganitong size, 10 meters yung base plus additional na 1.2 pagkabilaan. Tapos yung sa tiles nya at yung mga letra, yung size ng letra ay 5 feet yung taas, yung lapad ay 1 foot, tapos yung
Ito yung depth pala. Ito 1 foot. Tapos yung lapad nito sa harap, yung common ay ginagamit namin ay 37 centimeters. Ayan, nakabase pa rin dun sa base para proportion. Kasi kung maliit yung base, liliit din yung letra natin. So yun, yung ganong size na pito na structure or letra kabilang yung heart, no? Yun yung presyo niya. 120 to 150 labor materials. Okay, yan na. 120 to 150k. Yung ganong presyo. Pag labor naman, 60k. Ayan. 60k na yun. Yung presyo na yun ay syempre as of this year, syempre every year tumataas yung mga materyales sa bilihin, so tataas din yung presyo. So ganun yun. So yun lang mga kadisenyo. Kung may mga katanungan pa kayo o nais nyong malaman tungkol sa paggawa ng mga signage or concrete signage or ibang katanungan tulad sa construction, sa bahay or sa landscaping, pwede kayong mag-message sa aming Facebook page or mag-comment kayo sa aming mga videos tungkol sa inyong mga katanungan. Yun lang, maraming salamat.